Mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-walk, ako si Lan ng #WalkWithLan at maligayang pagbabalik sa channel na ito. Ngayong December 25, 2025, habang ang buong mundo ay nagdiriwang ng Pasko, tayo naman dito ay mag-uusap ng isang mensahe na hindi lang basta holiday greetings, kundi isang hamon sa ating lahat. Oo ha, pinag-uusapan natin ang Christmas message ni Vice President Sara Duterte. Si Inday Sara ha, ang babaeng hindi natatakot magsalita ng totoo kahit pa ang mga elitista sa gobyerno ay nagtatago sa kanilang mga mansyon na puno ng imported na Christmas lights. Ay, nako. Siyempre, kasi sa mundo natin ngayon, ang katotohanan ay parang fruitcake, matamis pero madalas itinatapon. Una, pakinggan natin ang buong mensahe niya. Sa kanyang video, sinabi niya, Assalamualaikum, warawali, webarakatu. Sorry pa, essential po, I cannot pronounce it properly. Pero sabi niya, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Bawat Pasko, ang ating mga puso ay nababalot sa mga pagpapapalang dala ng pagsilang ni Jesus. Ngunit paano natin gagawing mas masaya ang ating pagdiriwang sa harap ng iba't ibang hamon sa ating buhay? Mga kababayan, mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang pagpapala ng Diyos sa ating kapwa. Lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may sakit, ulila, at walang tirahan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan mula sa kagandahan ng ating kalooban. Nagmumula ang pag-asa, katapangan at pananampalataya, at ito ang magiging gabay at magpapalakas sa atin bilang individual, bilang pamilya at bilang bansa. Nais kong maging masaya kayo kasama ang inyong pamilya at mahal sa buhay. Palagi rin nating ipagdasal ang pagpapala ng kapayapaan at katatagan para sa ating minamahal na bansa. Tandaan natin ang pusong magpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal at mapagpatawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas, alang-alang sa Diyos, sa sambayanang Pilipino. Salamat po. Yan po ang statement po. Christmas greetings po in verbatim ni Vice President Sara Duterte. Mga kawok, hindi ba't ito ay parang sariwang hangin sa gitna ng usok ng korupsyon? Si VP Sara na kilala sa kanyang katapangan ay hindi lang nagwi-wish ng Merry Christmas. Hinahamon tayo na maging mabuti. Pero teka, sa panahon na ang ilang politiko ay nagpapakalat ng fake news tulad ng mga Santa Claus na peke, bakit kaya ganito ang kanyang mensahe? Susuriin natin. Yan ng malalim, factual at may konting wit. Kasi kung walang tawa, paano tayo makakaligtas sa trahedya ng lipunan natin? Ngayon, mga kaibigan, suriin natin ang bawat linya ng mensahe ni VP Sara Duterte. Una, ang kanyang pagsisimula sa Assalamualaikum, isang pagkikilala sa ating Muslim brothers and sisters. Habang ang iba ay nagpapangkab na inclusive pero sa likod ay nagdi-discriminate, si Inday Sara ay tunay na nagpapakita ng respeto. Sa Pilipinas, mahigit 6% ng populasyon ay Muslim at sa kanyang panahon bilang DepEd Secretary, pinahusay niya ang madrasa education. Engaging ba? Oo, kasi ito ay nagpapakita ng unity sa diversity. Okay, bawat Pasko, ang ating puso ay nababalot ng mga pagpapalang dala ng pagsilang ni Jesus. Ito ay nag-uugat sa biblical na konsepto ng incarnation, kung saan ang Diyos ay nagiging tao upang ibahagi ang pag-ibig. Pero sa konteksto ng Pilipinas 2025, habang ang inflation ay nasa 5 to 6%, at ang kahirapan ay umaabot sa 18% ng populasyon ayon sa PSA data. Paano ba natin mararamdaman yung blessings, Si VP Sara ay nagfo-focus sa spiritual na aspeto na witty na paalala.
Habang tayong maging materialistic tulad ng mga oligarchs na nagpapahirap sa bayan. Hamon sa buhay. Dito tayo pumapasok sa in-depth. Mga kababayan, sa 2025, ang mga hamon ay hindi lang personal. May climate change na nagdudulot ng bagyo tulad ng Yolanda Redux, political tension sa West Philippine Sea, at economic inequality. Ayon sa World Bank, 25 million Filipinos ay mahirap pa rin. Si VP Sara ay nagpo-point out na ang solusyon ay sa pagbabahagi, hindi sa pag-iimbak ng yaman tulad ng ilang trapo na may offshore accounts. Parang ang Pasko tree nila ay puno ng pera habang sa atin ay puno ng utang. Ibahagi ang pagpapala sa kapwa, lalo na sa mga nahihirapan. Ito ang core informative. Si VP Sara bilang dating mayor ng Davao ay naglungsad ng programs tulad ng Lingap para sa mahirap na tumulong sa libu-libong mahirap. Sa kanyang mensahe, hinahamon tayo na gawin ito para sa may sakit na dumarami dahil sa post-COVID health crisis. Ulila mula sa drug war orphans. But she's pro Duterte legacy, di ba? Homeless, urban poor sa Metro Manila. Biktima ng sakuna, typhoon victims sa Visayas, at neglected sectors, farmers, fisherfolk. Ito ang nag-echo sa Catholic social teaching ni Pope Francis sa Fratelli Tutti. Lahat tayo magkakapatid. Habang ang iba ay nagbibigay ng hamon sa Pasko, si VP Sara ay nagbibigay ng hamon na magbigay mula sa kagandahan ng kalooban. Hope, courage, faith. Parang ang kanyang mantra sa gitna ng political attacks. Sa 2025, si VP Sara ay nahaharap sa impeachment threats mula sa ilang kongresista, pero nananatili siyang matatag. Isipin ninyo mga kabataan, kayo na nasa abroad bilang OFW, ang faith nyo ay nagpapalakas sa inyo. Okay? Habang ang ilang leader ay walang kalooban, kundi pera, si Inday ay puno ng puso. Ipagdasal ang kapayapaan para sa bansa sa konteksto ng China tensions, economic recovery, post-pandemic, at midterm elections looming. Ito ay timely. Peace. Oo, pero hindi yung peace na pay sa ilalim ng lamesa. At ang ending maligayang Pasko mga kaibigan. Mahalin natin ang Pilipinas. Bilang anak ni ex-President Duterte, siya ay simbolo ng strong leadership, hindi yung weak na nagpapagamit sa dayuhan. Okay, ngayon mga kawok, gamitin natin ang mensahe ni VP Sara upang satirize ang lipunan natin. Bakit ba sa Pilipinas, ang Pasko ay para sa mayayaman? Ayon sa NEDA, ang top 10% ay kumukontrol sa 50% ng wealth. Parang ang Santa Claus ay bias. Sa Forbes Park lang siya dumadaan, hindi sa tondo. Si VP Sara ay nagpropromote ng sharing habang ang ilang politiko ay nag-share lang ng scandals. Sa 2025, habang ang admin ay nag-focus sa bagong Pilipinas na parang repackaged old wine, si Inday Sara ay nananatiling independent voice. Ang kanyang mensahe ay tungkol sa neglected sectors, hindi tulad ng iba na neglect ang bayan para sa personal gain. Mga youth, isipin ninyo, kayo ang future. Pero kung walang sharing, paano? References sa RA 1093, free tuition na pinahusay niya sa DepEd at kanyang anti-corruption stance. Isipin nyo mga kaibigan ang Pasko sa gobyerno puno ng bonuses para sa allies, pero crumbs para sa mahirap. Si VP Sara, she's the one saying, share. Parang siya ang tunay na Kris Kringle ng bayan. Okay, mga kaibigan shout out sa inyong lahat, sa mga kababayan sa Pilipinas. Kayo ang backbone. Sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, mga OFW heroes, salamat sa remittances na nagpapatakbo ng ekonomiya. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Gamitin ang mensahe ni VP Sara Duterte para maging agents of change. Kung nagustuhan nyo ito, i-like, i-share, at i-subscribe. Hit that bell para sa mas maraming content tulad nito. Para sa in-depth discussions, join our community. Mga kawok, habang nagdiriwak tayo, bakit hindi mag-shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada para sa mga home essentials tulad ng Christmas lights,
kitchenware at beddings na magpapainit sa inyong tahanan. Para sa mga adventurer, check ang Honda ADV 160. Perfect para sa city rides o long trips. Safe at stylish. At para sa mga vloggers, sa youth at OFW na gustong mag-share ng stories, bilihin ang vlogging products tulad ng tripods, microphones at action cams. Affordable at high quality. Ibahagi ang blessings tulad ng sinabi ni VP Sara Duterte. Link sa description. Shop now. Sa huli, ang mensahe ni VP Sara Duterte ay paalala. Sa gitna ng hamon ng pagbabahagi ang susi. Mga kababayan, maging matatag tayo At ngayon, ang huling paalala, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng ulang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.